Nang matapos ang mag-asawang Anderson na maligo, ay agad na silang nagbihis. Inalalayan ni Zenaya si Joaquin na umupo sa wheelchair nito at patuyuin. Binihisan din niya ang binata sa kasinuklayan. Hindi pa rin talaga sanay si Joaquin na asikasuhin siya ng dalaga. Kung kaya't nakakaramdam pa rin siya ng pagkailang. Pinilit niya ng sarili na umaktong normal para sa dalaga. Ngayon ay mag-asawa na sila ni Zenaya, ay kailangan na niyang masanay sa presensya nito. Pinikit ni Joaquin ang kanyang mga mata sa kanapahinga ng malalim. Kasalukuyan siyang nakahiga na sa kama at handa ng matulog. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya sa harap niya si Zenaya na nakangiti. "Oh, why are you here?" Tanong ni Joaquin at gulat na napatingin sa asawa. "Anong why am I here? Matutulog na rin." "Wait, dito ka matutulog? Okay lang sa'yo?" Tanong ulit ni Joaquin. Sinimangutan naman siya ni Zenaya saka nagsalita. "Joaquin, mag-asawa na tayong dalawa. Ilang beses na rin tayo nagkatabing matulog sa kondo ko. Hindi ka pa ba nasasanay? It's just that..." Hindi na nakapagsalita si Joaquin kung hindi ang huminga na lamang ng malalim. "Ayaw mo ba?" Tanong ni Zenaya. Kita ang kalungkutan sa mga mata ng dalaga. Mabilis na umiling ang binata saka sumagot. "You are my wife now. Kaya kung anong gusto ng aking asawa ay susundin ko. Gusto ko makatabi ka. Honestly, pero ang nasa isip ko ay baka hindi ka sanay nakatabi ako and I respect you, Zenaya." Madaling mawala ang kalungkutan sa mga mata ni Zenaya at napalitan yun ng kasiyahan. "Talaga? Then I'm going to sleep here, right beside you." Napasinghap si Joaquin at hindi nakagalaw sa pagkakahiga. Langhap na langhap niya ang shower gel na ginagamit ni Zenaya. Nanunuot ito sa kanyang ilong. Napahinga si Joaquin ng malalim at kinakalma ang sarili. Naramdaman niyang humiga ang asawa sa dibdib niya. Ang ulo nito ay nakahiga sa dibdib na para bang pinapakinggan nito ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Nang makita ni Zenaya na nakatulala lamang si Joaquin, ay alam niyang kinakabahan ito kung kaya't umalis siya sa dibdib ng asawa sa kaniyakap na lamang ang lalaki. "Bakit ang tahimik mo?" Tanong ni Zenaya habang nakatingin sa asawa. "Pwede bang magtanong?" Ngayon lang nakapagsalita si Joaquin sa hinaba-haba ng panahon. Hindi kasi mawala-wala sa isip ni Joaquin na hindi siyang nakauna sa dalaga. Though, hindi naman niya yun pinoproblema. Subalit sobrang naku-curious siya sa love life ng asawa. Hindi man niya kilalang lubos si Zenaya, ngunit kaya't ito na siguro ang unang paraan para makilala niya ng lubusan ng dalaga. Samantalang nasiyahan naman si Zenaya na sandaling nagsalita ang binata at nagtanong sa kanya. "Sige, ano yun? Wala naman sigurong problema na magtanong sa asawa, hindi ba? Karapatan din naman siguro niya ang tanungin ang nakaraan nito." Knowing Zenaya, tila ba sanay na sanay nitong paibigin ng isang lalaki na kahit siya na matigas ang puso na palambot nito. "Ilan ang naging boyfriend mo?" Tanong ni Joaquin sa kanapahinga ng malalim. Sa wakas, sa katagalan ay natanong na niya ang gusto niyang tanungin sa asawa. Ilang minuto rin nagkaroon ng katahimikan sa silid. Kinuyong ni Joaquin ang kanyang kamaot na ramdamang nanunuyo na rin ang kanyang lalamunan. Walang kurap-kurap na tinitigan niya ang mga mata ni Zenaya. Galit ba ito? Sa isip-isip niya. Siguro dapat ay hindi niya nalang tinanong yon sa dalaga. Nang makita ni Zenaya ang seryosong mukha ni Joaquin, ay nakaisip siya ng dahilan para tuksoy nito. Nakalima na akong boyfriend. Bakit?" Napakunot ang noon ni Joaquin. "5? Para bang sobrang OA na ng kanyang reaksyon. Dahil sa sinabi ng babae, tumaas din ang kanyang tono ng boses. Sa bagay, hindi naman maikakailang maraming manliligaw si Zenaya. Ngunit biglang nakaramdam siya ng pagkainis at selos. Ngumisi si Zenaya nang makitang gulat na reaksyon ng asawa. Halo-halo ang emosyon na pinapakita nito at nangingibabaw doon ang pagselos. Knowing Joaquin, seloso nga talagang lalaki na kahit kaibigan niyang Becky sa ospital ay pinagseselosa nito. Mas nasiyan pa si Zenaya kung kaya't pinagpatuloy niyang pagtukso sa asawa. "Oo, 5. Marami rin ako manliligaw at pila-pila pa. Pero wala naman yun sa akin, kumbaga pampalipas oras ko lamang silang lahat, pati ng 5. Gustong humalakak ni Zenaya sa reaksyon ni Joaquin. Mas kumunot kasi ang noon nito. Pampalipas oras?
Ano naman ang turing nito sa kanya? Pampalipas oras lang din? Yan ang gumugulo sa isip ni Joaquin. Pampalipas oras lang din ba itong relasyon nila? Kumuyom ang kamao ni Joaquin at nakita naman yun ni Zenaya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya na ang 5 iyon ay hindi naman sineryoso ng asawa niya at pampalipas oras lamang o mag-overthink dahil sa nangyari sa mga past relationship nito. Iisipin pa lang na pampalipas oras lamang ang relasyon niya ngayon ay nagdurugo na ang puso niya. Idagdag pa na kumpara sa mga lalaki na karelasyon nito ay sobrang talo siya. Hindi na niya ito sasabihin dahil sobrang nasasaktan lang siya. Naramdaman ni Joaquin na humahapdi ng kanyang mga mata kung kaya't napaiwas siya ng tingin sa asawa. Tumahimik siya ng ilang minuto sa kanapahinga ng malalim. Bakit mo nga pala naitanong, big deal ba sa'yo na 5 ang ex ko? Malungkot na tanong ni Zenaya. Hindi na nakita ni Zenaya ang reaksyon ng binata, ngunit sa pagkakakilala nito, alam niyang nagtatampo na ito at matindi ng nararamdamang selos. Nang marinig ni Joaquin ang malungkot na boses ng asawa, ay agad na napaharap siya kay Zenaya at niyakap ng mahigpit ang asawa. Nanginig ang kanyang mga kamay dahil sa sobrang panik. Ayaw na ayaw niya pa namang malungkot sa Zenaya. Kanina siya ang nagtatampo at dapat suyuin, pero bumaliktad ata. Sinusuyo niya ngayon ang asawa. Wala ka na bang nararamdaman para sa kanila? Tanong ni Joaquin. Napangisi si Zenaya at pinisil ang pisngi ni Joaquin. Sorry babe, it's a prank lang naman. Hindi naman ako nagkaroon ng 5 exes. Gulat ang ekspresyon ni Joaquin, maya-maya napahinga siya ng maluwag. Sobrang nasiyahan siya sa sagot ng asawa. Mabuti naman at walang 5 ex. Mas okay na yun na pinrank siya ng babae kaysa naman maging totoo ang sinabi ng asawa niya. Ngunit nawala ang kaligayahan sa puso ni Joaquin nang marinig ang sinabi ni Zenaya. Ngumiti si Zenaya kay Joaquin. Isa lang naman ang naging ex ko noon. Kung tutuusin ang isang ex at 5 ex, siguro mas pipiliin niya na lang ang 5. Mas mahirap ang kalaban kapag isa dahil baka hindi pa makamove on ito kaya wala nang nasundan. Sa isip niya, first love ba ito ng asawa niya? Gumuhit ang sakit sa kanyang puso. First love mo siya? Tanong ni Joaquin. Well, hindi ko pa naman sinabi ang oo pero parang naging nga kami. Ewan, sobrang gulo pero ang alam ko lang noon mahal namin ng isa't isa. Oh, yun lang ang nasabi ni Joaquin at hindi na muling nagsalita pa. Kasalukuyan nagtitipa si Joaquin sa kanyang laptop nang lumapit si Zenaya sa kanya. Joaquin, tawag ng asawa niya sa kanya kung kaya't napatingin siya dito. Gusto ko lang sanang magpaalam. Pupunta sana ako sa Anderson's Hotel. Kukunin ko lang ang mga naiwan kong gamit doon. Nakangiting wika ni Zenaya kung kaya't napatango-tango si Joaquin. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang wheelchair at sumagot. I'll go with you. Akmang lalapit sana siya sa babae, ngunit pinigilan siya nito. Wag na babe, alam kong busy ka sa trabaho. Kung kaya't ayaw ko nang istorbohin ka. Malapit lang naman ang Anderson's Hotel dito. Magpapahatid na lamang ako kay Butler James. Sagot ni Zenaya sa kanya. Napatango si Joaquin sa asawa. Nilapitan naman siya nito at binigyan ng mabilis na halik sa ngumiti ng matamis. Hindi niya talaga natitiis ang asawa. Nang marinig niya sa babae na isa lang ang ex nito at first love pa nito, sobrang nakaramdam siya ng selos at tampo. Subalit isang halik lamang ng babae ay nawala na yung bigla. Grabe ang epekto ni Zenaya sa kanya. Hindi nga siguro niya kayang magalit dito ng 1 minuto. Isang ngiti lang ng asawa ay lusaw ng selos at galit niya. Shit, that first love. Nakaraan na yun at siya ng present. Hindi na nito maaagaw sa Zenaya sa kanya. Siya nang pinilit siya na rin ng asawa. Nang makarating si Zenaya sa kondo niya, mabilis niyang kinuha ang mga gamit niya. Ilang minuto ang nakalipas na nagdoorbell ang pinto ng kondo niya. Akala niya si Butler James iyon, ngunit nagulantang at naistatwa siya. Dahil ang mga magulang niya palang naroon, nag-aalalang mukha ni Salvador at wala namang reaksyon ng mukha ni Matilda. Ang mga ngiti sa mukha ni Zenaya napalitan ng blankong ekspresyon. Anong ginagawa niyo dito? Malamig na tanong ni Zenaya sa mag-asawang kaharap niya. Anak, gusto sana naming makipag-ayos sa'yo. Nagkamali kami sa mga ginawa namin sa'yo kung kaya't labis ang pagsisisi namin ng ina mo. Mali kami. Maling-malit hindi namin mapapatawad ang aming sarili. Dahil sa maling nagawa namin sa'yo, Zenaya. Mahabang litanya ni Salvador. Anak, miss ka na namin ng ama mo.
Umuwi ka na sa amin, malungkot na saad naman ni Matilda. Napangiwi si Zenaya dahil sa sobrang plastic ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit kahit humihingi pa ito ng patawad sa kanya, hindi talaga o may epektong sinasabi ng magulang niya. Ni ang mga sinasabi nito hindi malang nahaplos ang kanyang puso. Hindi nagsalita si Zenaya ng ilang minuto. Tangi ang ginawa niya lamang ay tingnan ang kanyang mga magulang na maluha-luha sa harap niya. Zena, umuwi ka na anak. Babawi kami ng tatay mo sa'yo, pangako. Kinuha ni Matilda ang kamay ng dalaga upang pisilin ito ng mahina. Dahan-dahan namang hinawi yan ng dalaga kaya naman agad na nawala ang ngiti ng ina niya. Halata ang inis sa mukha ni Matilda ngunit agad niyang nirelax ang sarili. Kailangan nilang makuha ang loob ni Zenaya kung hindi baka katapusan na talaga ng negosyo nila. Anak, huwag ka namang ganyan please. Umuwi ka na sa amin at ayusin natin ang lahat ng ito. Maluhaluhang pagmamakaawa ni Salvador. Gustong matawa ni Zenaya sa ama. Napakagaling talaga nitong umakting. Mas magaling pa sa kanyang ina. At may props pa to. Ang luha na hindi naman umepekto sa puso niya. Hindi naman tanga si Zenaya para hindi yan mapansin. Knowing her parents, kaya lang naman sila nandito dahil may kailangan sila sa kanya. At kung hindi siya bumalik sa poder nito, ay katapusan na ng masasayang araw nila. Just like she said in the past, siyang alas ng pamilyang Santiles. Binalaan na niya ang mga ito na huwag siyang pakialaman, ngunit ginawa pa rin nila. Ayusin? Ano naman ang dapat nating ayusin? Noon pa man na hindi naman talaga tayo ayos. Iniwan niyo ko sa pangangalaga ng lola at hindi man lang kinamusta at sinuportahan sa lahat ng pangangailangan. You treat me like a garbage. Binigyan niyo kayo ng pagkakataong ayusin ang relasyon nating pamilya. Ngunit anong ginawa niyo? Mas kinutya niyo pa ako at mas matinding sinakta ng pisikal. Lahat ng sakit ipinaramdam niyo sa akin. I am willing to give you a second chance. Pero sinayang niyo lang yun. Sagot ni Zenaya na may pagkasarkastiko. Nang marinig ang sinabi ng anak ay tuluyang napayuko si Salvador. Sobrang nahihiya siya dahil totoo ang lahat ng sinabi ni Zenaya. Ngunit sana'y bigyan pa sila ng pagkakataon ng dalaga para ayusin ang lahat ng pagkakamali nila. Isang chance pa, yun lang ang tanging hiling niya sa dalaga. Humihingi pa kami ng isa pang pagkakataon anak. I assure you, this time gagawin na namin ang tama para sa'yo. Gagawin namin ang lahat para mapasaya ka lang. Kahit na anong gusto mo ay susundin namin. Kahit na itakwil si Marigold ay gagawin ko. Bumalik ka lang sa amin ng nanay mo. Gustong pigilan ni Matilda ang asawa, ngunit tinawi lang ni Salvador ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Alam kong sinisiraan ka ni Marigold anak. Lahat ng paratang niya hindi lahat totoo. Alam ko rin kung gaano kanya awayin at pagsalitaan ng masasakit na salita. Hinawakan ulit ni Matilda ang kamay ni Zenaya at nagsalita. Tama ang tatay mo, Zena. Lahat ng ito ay kasalanan ng kapatid mo si Marigold. Hayaan mong bibigyan ko siya ng leksyon pag uwi natin tatlo. Gusto mo ba yon? Napangiwi si Zenaya dahil sa mga pinagsasabi ng magulang. Paano nila naaatim na sabihin ito sa paborito nilang anak na si Marigold? Hindi ba't mahal na mahal nila ito? Kulang na nga lang ay sambahin nila ang dalaga. Hindi ko alam kung ano nga bang nangyari dyan sa kapatid mo. Sobrang laki ng inggit sa katawan. Nagsimula lamang ito nang dumating ka. Hindi niya siguro tanggap na mas magaling ka kaysa sa kanya. Kung kaya't grabe kang siraan sa social media. Hindi nga namin ine-expect na may tinatago pala itong kasamaan sa katawan. Dati naman ay mabait ito sa amin at masunurin pa. What a spoiled brat. Napailing-iling pa si Salvador habang sinasabi ang linya nito. Tama, huwag kang mag-alala Zena. Bibigyan talaga natin ng leksyon ng kapatid mo. Pinapangako ko sa'yo. Dagdag pa ni Matilda sa pag-akalang nakuha na nila ang damdamin ng dalaga. Blanko lamang ekspresyon ni Zenaya. Marami ang pumapasok sa kanyang isipan. Kung tutuusin parang sinisisi ng dalawa si Marigold kung bakit sila nagkakaganito. Na ang lahat ng masasamang nangyari sa pamilya nila ay dahil yon sa bunsong kapatid niya. The audacity of these two. Kaya naman pala masama ang turing ni Marigold sa kanya dahil any minute, alam nitong madaling kunin ang loob ng magulang niya na kung nasa tabi niya ang magulang nila ay baka kapag nasayahan ito sa ginawa niya ay mapupunta kaagad ang atensyon ng mga ito sa kanya.
Now she understood Marigold. Natatawa na lamang siya sa kanyang isipan. Kung tutuusin, bumaliktad na nga ang mga ito. Sariling anak nila ay kaya nilang traidorin at siraan for the sake of wealth and money. Sa bagay yun naman ang ginawa nila mismo sa kanya nang malaman itong isa lamang siyang pipitsuging doktor sa probinsya at walang maipagmamalaki ay para bang hangin lamang siya sa harapan ng mga to. At ang tanging nakikita lamang ay ang kapatid niyang si Marigold. Ngayon naman na nalaman nito ang mga bagay tungkol sa kanya na makakatulong o makakapagpaganda ng imahe nila ay pilit nitong pinagsisiksikan ng sarili sa kanya. Sobrang pa-plastic. Na-realize ni Zenaya na ang pagmamahal ng dalawang mag-asawa ay nakadepende kung gaano ang meron ka, kung anong maaambag mo sa kanila. Kung wala, itsapwera ka. Hindi ko alam kung anong pagmamahal ang meron kayo, pero sobrang selfish nyo. Marunong ba kayong magmahal? O nilamon na ng pera at karangyaan yung mga puso nyo? Hindi ako tanga para hindi mahalatang kaya kayo nandito dahil kailangan nyo ko. Kailangan niyo ako dahil malapit nang bumagsak ang negosyo niyo. You even neglected me. Ako na anak niyo at sarili niyong kadugo. Pati ba naman si Marigold na alam kong paborito niyo, kaya niyo na ring itakwil? Nakakatawa kayo. Hindi niyo alam na may mali rin kayo sa lahat na nangyayaring ito. Kaya nagkakaganitong isa niyong anak nang dahil sa inyo. Nagulat naman ang dalawang mag-asawa sa sinabi ng anak. Hindi nila inaasahan na sobrang tigas talaga ng puso ni Zenaya. Akala nila yung epektong paawa effect nila, ngunit hindi pala. Sobrang nakakasakit ka naman, Zenaya. Kahit papaano ay magulang mo pa rin kami. Mababang tonong sagot ni Matilda, pinipigilan ang galit na nararamdaman kay Zenaya. Hindi ba at itinakwil niyo na ako bilang panganay na anak niyo? Bakit pa kayo narito? Kayo naman ang may kasalanan kung bakit nangyayari ang lahat ng problema niyo. Binalaan ko na kayo ngunit ayaw niyo makinig. I already gave you a chance dahil alam niyo sa sarili niyo na kailangan ko rin ng kalinga ng isang magulang. Ngunit napaka-unfair kayo. Porket nabalitaan yung isa lamang akong taong walang pinag-aralan at hindi niyo maipagmamalaki sa mga kaibigan niyo. Hindi ko naman ginusto na mabuhay sa mundo ni hindi ko hiniling na gawin niyo ko. Magulang? Tumawa si Zenaya ng mahina. Sinong magulang ang nakakayang kalimutan ng anak? Natahimik ang dalawa sa harapan niya at ilang segundong hindi nakapagsalita. Huminga ng malalim si Zenaya sa katinignan ng malamig sina Salvador at Matilda. Sinasayang niyo ang oras ko. May gagawin pa ako, Mr. and Mrs. Santiles. Umalis na kayo. Nang makita ni Zenaya si Butler James ay agad siyang nagsalita. Butler James, pakihatid sa labas ng hotel sina Mr. and Mrs. Santiles. Walang nagawa ang mag-asawa kung hindi ang umalis sa hotel. Halata sa mga mukha nitong kabiguan at sobrang inis. Ngayon, paano na mareresolba ang problema nila? Sa mansyon ni Zenaya at Joaquin, nakatanggap ng tawag si Joaquin sa matalik niyang kaibigang si Rafael. Nang makita niya ang ilang missed calls ay agad niyang tinawagan ng binata. Babatiin pa sana niya ang kaibigan, ngunit mabilis na nagsalita ito sa kanya. Nasaan ka? Pinuntahan ka namin sa mansyon ng mga Anderson, ngunit wala ka. Kasama ko si Jairus. Kakauwi lang nito galing US. Magbabakasyon siguro ang gago. Natatawang sambit ni Rafael. Kung kaya't biglang nakaramdam ng kagalakan si Joaquin. Ilang taon na rin niyang hindi nakitang kaibigan at alam niyang hindi alam ng binata na naaksidente siya at nasa loob ng training ito. Sundalo si Jairus sa US. Minsan lang itong lumabas sa kampo nila kung kaya't wala itong balita sa Pilipinas. Baka nga hindi pa nito nakitang balitang naaksidente siya. Narito ako sa bahay namin ng asawa ko. Bakit? Sandaling natahimik ang kabilang linya kung kaya't napatingin si Joaquin sa cellphone niya. Akala niya binabana ng binatang tawag, ngunit hindi pala. Ano? Sigaw ni Jairo sa kabilang linya. Kasal ka na? What the F, bra? Dagdag pa ni Jairus. Rinig pang halakak ni Rafael sa background. Sige, pupuntahan ka namin dyan. Give us 20 minutes pare. Mag-prepare ka na rin ng maiinom dahil magsa-celebrate tayong lahat. Sagot ni Rafael. Sige, sige. Wait lang, Kit Joaquin. Napailing si Joaquin dahil sa kakulitan ng kanyang mga kaibigan. Alam niyang may sasabihin pa sa kanya si Jairus at sigurado siyang mabilis na pinatay ni Rafael ang tawag para asarin ito.
Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating din sa wakas sina Jairus at Rafael. Tama ngang hinuha ni Joaquin. Hindi alam ni Jairus na naaksidente siya kaya naman labis ang pag-aalala nito at humingi ng paulit-ulit na kapatawaran dahil hindi ito nakabisita noong panahon na naaksidente siya. Naiintindihan naman ni Joaquin iyon dahil wala namang social media si Jairus at busy ito sa trabaho. Sundalo si Jairus kung kaya't napaka-importante ng trabaho nito at minsan lamang bigyan at magkaroon ng bakasyon. Samantalang hindi naman makapaniwala si Jairus sa nangyari sa kaibigan. Kaya lang naman bumalik siya sa Pilipinas dahil may mahalaga siyang ibibigay sa binata. Hindi naman niya ini-expect na itong bubungad sa kanya at ikinasal pa talaga ito nang hindi niya nalalaman. Subalit kanino? Sa gitna ng inuman ay hindi na nakayanan ni Jairus ang magtanong. Sino nga palang napangasawa mo? Si Miracle? Tanong ni Jairus sa kaibigan. Kita niyang pagkunot ng noon ni Joaquin at parang naguguluhan. Gago, sinong Miracle? Ikinasal siya kay Zenaya Santiles, isang anak ng negosyante rin dito sa Pinas. Si Rafael nang sumagot dahil natahimik si Joaquin. Bra, pucha! Malutong na mura ni Jairus at kinuha ang isang red velvet box sa bulsa nito. Binigay niya yon kay Joaquin. Nagtataka namang kinuha ni Joaquin ang maliit na box at binuksan yon. Isang napakagandang singsing ang nasa loob. Sa pagkakaalam niya, totoong diamante ang nakadikit sa singsing. Alam din niya nagkakahalaga ito ng milyong-daang piso. What is this? Nagtatakang tanong ni Joaquin sa kaibigan. Nakita rin sa loob ng singsing ang pangalang naka-engrave doon. Miracle, bulong niya sa sarili. Muli niyang tiningnan si Jairus. Ano ito? Napakamot ng ulo si Jairus. Ayaw na niya sanang sabihin kay Joaquin dahil matagal-tagal na ring ibinigay ng kaibigan ng singsing sa kanya at may asawa na rin ito. Subalit sobrang nanghihinayang si Jairus sa singsing. Alam niyang milyong-daang piso ang halaga ng singsing na yon. Ang huling habilin ni Joaquin sa kanya ay itago niya ito at babalikan na lamang kung kailan na hindi nito alam. Ngayon na nagkaroon siya ng bakasyon at malayang oras, ay naisipan niyang siya na mismong bumalik ng singsing sa binata. Hindi niya naman ine-expect na sa ibang babae pala ito na ikasal. Ano kayang mangyayari sa paglabas ng singsing na may nakaukit na Miracle? Maalala na kaya ni Joaquin ang tungkol sa singsing at sa pangalang Miracle? Malaman kaya niya na ang Miracle at ang asawa niyang si Zenaya ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.